Alam niyo ba na nung ako ang paalis ng Pilipinas, wala akong mga bucket list na ganito. Hindi ako nagkaroon ng listahan, last minute to-do list para maranasan yung mga bagay na gusto kong gawin bago umalis ng Pilipinas patungong ibang bansa. Hindi rin ako nagkaroon ng personal closure sa mga taong nakatampuhan ko, nakaalitan ko. Bigla na lang akong umalis ng Pilipinas patungong Canada. Kaya kung naiisip ko siya ngayon, nanghihinayang talaga ako. Yung bang sayang kasi pwede palang magpuno ng puso bago umalis ng Pilipinas. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino at lilipad patungong ibang bansa dito sa Canada, ito yung mga bucket list na gusto kong i-share sa inyo na pwede ninyong baunin at gawing memories ninyo. At pwede din itong bubuo sa inyo bilang isang tao, bilang isang Pilipino, o bilang isang kayo. Ito po ang episode natin for today, ang bucket list ng mga Pilipino bago pa kayo aalis ng Pilipinas patungo sa ibang bansa. At kung ikaw ay bago dito, ito po ang Ganap Canada. Mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share ng ating mga video. Isa sa pinaka-personal na gusto kong isama sa bucket list na ito ay yung gumawa ng video ng future self ninyo. Sa video, pwede ninyong ilagay kung ano yung mga pangarap ninyo, kung ano yung gusto ninyong marating bilang isang tao, gusto ninyong maging balang araw, kung ano yung gusto ninyong makamit sa buhay ninyo, yung gusto nyong magkaroon kayo, at yung mga lugar na gusto ninyong puntahan, idagdag ninyo dyan sa video ninyo yan. At yung mga dahilan ninyo, bakit kayo nag-abroad, bakit kayo nagtatrabaho, at bakit kayo nagsasakripisyo. At para kanino yung inyong mga pagsasakripisyo. Pwede din ninyong pangalanan, siguro para sa inyong mga magulang. Gusto niyo silang bigyan ng magandang buhay at magandang bahay, tahanan. Siguro ang dahilan ninyo, gusto ninyong makatulong sa inyong mga kapatid para makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral. Pwede din po iyon. Idagdag ninyo yan sa inyong mga video. At pwede din siguro pangalanan ninyo yung mga tao na nagpapalakas sa inyo, yung mga tao na malapit sa puso ninyo, at yung mga nagbibigay ng inspirasyon sa inyo. At yung mga bagay, mga lugar na mamimiss ninyo sa Pilipinas. At higit sa lahat, dito sa video na ito, huwag niyong kakalimutan. Ipapaalala ninyo sa sarili ninyo kung sino talaga kayo at bakit kayo mag-umpisa, bakit kayo nag-abroad, at kung ano yung mga dahilan ninyo. Kasi balang araw, pagdating ninyo dito sa abroad at napagod kayo dahil sa pagtatrabaho, ito yung magiging gabay ninyo para bumalik dun sa mga dahilan ninyo bakit kayo nag-abroad, yung mga rason ninyo bakit kayo nagsasakripisyo, at kung para kanino ang mga sakripisyo ninyo. Ang video na ito ay magiging ilaw ninyo at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga pangarap ninyo at gusto ninyong marating balang araw. Hindi ito kailangan perfect, hindi ninyo kailangan i-post sa social media ninyo. Kailangan lang i-keep ninyo ito safely kasi balang araw, pag binalikan ninyo ito at napanood ninyo ito, tiyak mapapaiyak kayo. At mararamdaman ninyo na worth it lahat ng mga paghihirap ninyo, ng mga sakripisyo ninyo.
Yung susunod natin, hindi ito madaling isama sa ating bucket list. Kasi ito yung bagay na kailangan nating gawin, kailangan nating buuin bago pa tayo lumipat sa ibang bansa. Ito yung harapin yung mga bagay na kinatatakutan natin at matagal na nating iniiwasan. Yan ang ating number 2. Siguro alam na natin ito. Yung mga tao na nagkaroon kayo ng alitan, tampuhan, kailangan nang i-resolve yan bago ka pa umalis ng Pilipinas. Siguro, lalong-lalo na kung within your family, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, kailangan nang i-resolve yan. It's a long overdue na ang tampuhan ninyo. At siguro natatakot ka din na ma-reject or masaktan ulit, kaya ka laging umiiwas. May mga personal din kasi tayong dahilan minsan, kaya hindi natin tinatry at hindi natin ginagawa. Pero alam mo yon, bago ka lumipat ng Canada at buuin ang sarili mo doon, kailangan buuin mo yung sarili mo muna sa Pilipinas bago ka umalis. Subukan mo sa isang maliit na hakbang, yung small steps, yung maliit pero totoo. Subukan mong mag-reach out sa kanila. Subukan mong mag-sorry at subukan mong itry na sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Kasi meron kasing mga tao na gano'n yung masyadong punong-puno ang katawan natin ng pride. Hindi tayo nagre-reach out kasi alam natin, lalo na hindi ko naman kasalanan. Bakit ako yung unang magre-reach out sa iyo? Yung ganon. Bakit ako mag-apologize? Hindi ko nga ginawa yan. Parang sinasabi mo lang na kasalanan ko. Hindi ko kasalanan, bakit ako mag-apologize? Meron talagang mga taong ganon. Ang hirap nilang banggitin ang katagang sorry. Kasi hindi sila praktisado, hindi talaga nila gawain yung mag-sorry. Sila yung unang mag-sorry at mag-apologize kahit hindi nila kasalanan. Mas magaan po sa pakiramdam kung tayo yung nagre-reach out, tayo yung unang nag-apologize kahit hindi natin kasalanan. It doesn't make you less a person kung ikaw yung unang hihingi ng tawad. Mas magiging tao ka pa nga kasi mas malawak yung pananaw mo kesa sa ibang tao or kesa sa kanya, kasi ikaw yung unang nag-reach out sa kanya at nag-apologize sa kanya, though hindi mo naman kasalanan. So yon. So, kailangan buuin natin ang ating mga sarili bago pa tayo umalis ng Pilipinas. Harapin natin ang ating mga kinatatakutan at matagal nang iniiwasan. Lalong-lalo na i-resolve natin yung mga problema na long overdue na between sa inyong mga pamilya, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, at kung sino-sino pa. Kung meron kang ex na hindi mo kinakausap, ay magkaroon ka na ng closure para hindi mabigat sa iyong kalooban at pakiramdam. Mas magaan at mas magiging maganda yung pakikitungo mo sa ibang tao pagdating mo dito sa Canada. Dahil kahit anong layo ng marating mo, habang hindi mo hinaharap ang iyong kinakatakutan, bibit-bitin mo ito kahit saan ka magpunta. Sa trabaho mo, mararamdaman din ito ng mga taong bagong makikilala mo, mga kaibigan mo, at magkakaroon din ito ng epekto sa bagong buhay mo sa Canada.
Kaya bago ka pa umalis ng Pilipinas, subukan mong gawin yung mga bagay na kinakatakutan mo. Yung magpatawad ka, humingi ka ng sorry sa mga taong nagawan mo ng kasalanan, ng mga nasaktan mo. Yung umamin ka sa mga kasalanan mo, at yung i-express mo yung emotion mo sa mga taong mahal mo. Oo, mahirap talagang gawin yan, pero minsan isang hakbang lang ang kailangan mo, sapat na para gumaan ang iyong kalooban at ang iyong puso. At pag dumating ka sa Canada, madadala mo ito, isang bagay na hindi mo akalain na kaya mo. Meron kang lakas ng loob na gawin ito kasi hindi lahat po ng mga tao ay kayang gawin ito. Sa aking palagay, merong mga tao na ang hirap magpatawad, humingi ng paumanhin at umamin sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang ating number 2. Familiar naman po siguro kayo dun sa time capsule. Usually, ginagawa ito sa mga pelikula, yung gumagawa sila ng sulat and then nilalagay nila sa isang container. Tapos, dinadagdagan din nila ng mga lumang pictures at meron din yung mga naglalagay ng mga paborito nilang laruan sa isang container and then ibinabaon nila ito sa lupa. And at a certain time, a certain day, certain year, binabalikan nila ito at hinuhukay nila at binabasa kung ano yung mga nilagay nila sa container na yon. So, same idea. Pwede tayong gumawa ng memory capsule ng buhay natin sa Pilipinas. So, bago pa tayo lumipad ng bansa, ipunin na natin ang mga memories na ito. Better yet, kung talagang merong physical kang madadala sa Canada, ilalagay mo din ito sa isang container and then dalhin mo sa Canada. So, ano yung mga pwede mong ilagay sa memory capsule na mga yan? Pwede siguro yung lumang pictures ng bahay ninyo, lumang pictures ng family mo, lumang pictures mo, better yet, kasi pwede mo yung balik-balikan. Yung sulat kamay, letter talaga ng mga kaibigan mo, kung meron kang na-save na mga ganyan. Letter ng mga manliligaw mo, letter ng mga kaibigan mo. So, pwede mo yung ilagay dun sa memory capsule mo para dalhin mo sa Canada. I-share ko lang din po, personal talagang gusto ko yung mga physical na nahahawakan ko ng mga pictures, yung na-develop talaga. Mas gusto ko yun. At saka yung mga letter na courier, sulat kamay talaga na nasa stationery, na mabango yung papel, naaamoy mo, yung gano'n. Mas gusto ko po yun, prefer ko talaga. Meron akong mga gano'n na na-save nung bata pa ako. Galing sa mga kaibigan ko, sa mga, manliligaw sa akin, yung gano'n. Nung bata pa ako, nung nag-aaral pa ako, at may mga pictures akong na-save na talagang na-develop siya, yung physical na print. Yon. So yon, na-share ko lamang kasi nabanggit dito yung mga lumang pictures at saka mga letter. Yan. So pwede pa din nating dagdagan yung memory capsule ninyo kung meron kayong mga na-save na mga pictures ID ninyo or school IDs ninyo nung nag-aaral pa kayo. Pwede ninyong ilagay yan doon. Tapos, yung mga pictures ng notebook ninyo nung nag-aaral pa kayo. Kasi ako, nung nag-aaral ako, naalala ko yung mga notebook ko. Ang mga picture cover niya is yung mga paborito kong artista.
si Sheryl Cruz, si Romnix Sarmiento, yun madalas yung pictures ng aking notebook. So, kung meron pa kayong mga na-save na ganon, pwede din niyang ilagay dyan sa memory capsule ninyo. Pwede din sigurong mag-record kayo ng video ng nanay ninyo habang nagluluto at nakikichismisan sa kapitbahay ninyo. Pwede din kayong mag-video ng paborito ninyong lola, i-record ninyo yung mga boses nila para hindi nyo makakalimutan. Though meron namang video call, meron namang tawag, pero iba lang talaga yung na-record ninyo, kayo yung nag-record, kayo yung kumuha. Yung ganon, kasi maaalala nyo yan, mababalikan ninyo pati yung emosyon ninyo, yung nararamdaman nyo habang ginukuha nyo yung mga video na yan. Yung ganon. So, yun yung mga dapat nating ilagay sa ating memory capsule at pwede nating dalhin pagpunta natin sa ibang bansa. Parang mga simpleng bagay lamang ito, ang memory capsule ng buhay mo sa Pilipinas. Ito yung go-to place mo tuwing mahihirapan ka sa ibang bansa, tuwing mapapagod ka, at tuwing nalulungkot ka at naho-homesick ka. Ito yung go-to place mo na pwede mong puntahan, pwede mong hawakan, pwede mong pakinggan, panoorin, tingnan. At ito yung magpapaalala sa iyo kung sino ka talaga, kasi lahat ng mga nandito sa memory capsule mo, ito yung ugat mo bilang isang tao. At magpapaalala sa iyo kung bakit ka nag-umpisa, at kung bakit ka nagsasakripisyo sa ibang bansa, malayo ka sa pamilya mo, at kung ano yung dahilan mo bakit ka nag-abroad, at magpapaalala rin sa'yo kung sino ka talaga bilang isang tao. Ito po yung number 3 sa ating bucket list, ang memory capsule ng buhay mo sa Pilipinas. Bago ka pa mag-impake ng maleta mo at mag-book ng flight mo papuntang ibang bansa, gusto kong idagdag sa ating bucket list ang panghuli at number 4 sa ating listahan, yung magkaroon ka ng reflection letter ng mga rason bakit ka aalis ng Pilipinas at bakit gusto mong magtrabaho sa ibang bansa, yung iyong mga dahilan. Pwede nating ilista isa-isa yung mga dahilan mo. Siguro gusto mong mag-abroad dahil gusto mong magkaroon ng maraming pera, pwede po iyon. Dahil gusto mong ng marangyang buhay, gusto mong matupad lahat ng mga pangarap mo, gusto mong mag-travel later on, gusto mong matulungan ang iyong pamilya at iyong mga kapatid, gusto mong makatulong din sa kanilang mga pamumuhay. Pwede din na merong dumating na oportunidad sa iyo na makakapag-abroad ka, kasi meron yung mga ganon, yung trabaho abroad ang dumating sa kanila, ang humanap sa kanila, tapos na-invite na lang sila papuntang ibang bansa. Meron po iyan. At meron din yung siguro mag-a-abroad ka dahil nape-pressure ka sa iyong mga pamilya at wala kang choice. Importante na malinaw ang iyong dahilan. Nakalista isa-isa dito sa reflection letter mo, siguro according to the priority, most priority na gusto mong ma-achieve. So number 1, number 2, number 3, number 4. So kailangan nakalista at malinaw yung mga rason mo bakit ka mag-a-abroad. Kasi sa gitna ng kapaguran mo, sa gitna ng lungkot mo, at sa gitna ng lamig ng weather dito sa Canada, pwede mo itong balikan at pwede mo itong basahin ulit. Remind yourself bakit ka nag-abroad, bakit ka umalis ng Pilipinas, at bakit ka napadpad dito sa bansang Canada. Hindi pwedeng yung rason mo lang ay sumasabay ka lang sa agos ng kasi ito yung
ginawa ng mga kapitbahay namin, nag-abroad yung mga anak nila, na umasenso yung buhay nila, kaya yung sumasabay ka lang sa uso, nakapag-abroad ka din kasi lahat ng mga kapitbahay mo, kakilala mo nag-abroad na, hindi pwedeng ganon. Hindi rin pwede na ang dahilan mo ay para sa pamilya mo lang. Hindi rin pwede yung ganon. Kailangan meron ka talagang malinaw na dahilan at bakit at malinaw na rason bakit ka nag-abroad. Dahil pag nawalan ka ng direksyon, ito yung magiging ilaw mo. Kaya ngayon pa lang, gumawa ka na ng reflection letter mo at isaad mo doon yung mga dahilan mo at iyong mga rason, mga bakit ka aalis ng Pilipinas at bakit gusto mong magtrabaho dito sa ibang bansa. 4 lang po yan sa pinaka-personal bucket list na gusto kong i-share sa inyo. Na naiisip ko din na sana nagawa ko din bago ako umalis ng Pilipinas patungong Canada. Pero kung meron talaga akong gustong ipabaon sa inyo bago kayo umalis, ito siguro yon. Bago ninyo baguhin ang buhay ninyo dito sa Canada or kahit sa ibang bansa kung saan kayo pupunta, kailangan buuin muna ninyo ang inyong mga sarili habang nasa Pilipinas pa kayo. Yan siguro talaga yung pinaka-favorite ko na pwede ninyong dalhin sa ibang bansa at makakatulong sa inyo at bubuo sa inyo bilang isang tao, bilang Pilipino at bilang kayo. At yun po nagtatapos ang ating episode for today. At kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video at gusto niyo gumawa pa ako ng maraming video na kagaya nito, i-comment ninyo dyan sa comment section. At kung meron kayong unique bucket list na pwedeng i-share sa ating mga kababayan, ilagay nyo din po dyan sa comment section. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe, mag-like, mag-comment, and mag-share. Muli, ito po ang Ganap Canada at hanggang sa susunod na episode. Marami pong salamat. Paalam!